Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, kumusta naman po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Message lang po kayo. Then kung hindi nyo guys makita, ayan po, lalagay ko na lang dyan sa screen. Ayan, message lang po kayo dyan guys. Ayan po yung aking Facebook. Okay, so tignan natin kanina ba tong love reading. Okay, kanina ba tong love reading? Kanina ba tong love reading spirit guide? Wow, blessing. So, possible guys na marami kang blessing na naibigay dito sa person mo. Okay? Or pwedeng siya yung nakapagbigay sa inyo guys ng blessing. Oh, yes. Baka ikaw yung mas maayos, mas maganda yung pinansyal. May nakikita kasi ako dito na merong isa sa inyo. Medyo naglilimit ng boundaries dun sa connection. Kasi parang takot maisahan. Or pwedeng wala na kasing tiwala. Ayun yung mahirap pagka ang minahal mo is someone na galing sa matinding trauma. Ikaw yung magsasuffer doon sa trauma ng taong yon, no? So, kung siya yan, guys, mararamdaman nyo, pwedeng kuripot yung person mo, bakit hindi kanya nililibre, bakit ganito siya, medyo distant. Kasi meron siya matinding trauma siguro sa kanyang past. And, siguro yung vocabulary niya ngayon, ayaw niya na parang siya yung lagi nagbibigay. Gusto niya na is maging neutral na lang doon sa relasyon. Okay? Kasi, ang nakikita ko dito, pinapakiramdaman ka niya, binabasa ka niya. And yes, inaaral ka nitong taong to. Okay? Tignan pa natin. Okay, additional message. Meron tayong reservation, desire, worth, extravagance. So, may nakikita ko dito guys na kahit na ganun siya, gusto pa rin niya na parang pumunta sa'yo or gusto niya pa rin magkita kayo, magkaroon ng celebration sa inyo. Feeling ko naman guys, hindi naman pang matagalan yung ganong personality niya na parang pinagdadamutan ka niya or pwedeng tinitipid ka niya. Kasi nga yung matinding traumang nangyari sa kanya. Pero ramdam mo naman or mararamdaman mo na parang etong taong to magiging mapagbigay talaga sa inyo. As in, pag na-gain mo na yung trust ulit nitong taong to, ano to ang tawag dito, galante etong taong to. Okay? And ayan, may nakikita ko dito na parang gusto ka muna niya makita para ma-secure niya na yung ano niya, yung sarili niya. May nakikita lang ako ditong someone na manggugulo. Piling ko sa side niya para may babalik sa buhay niya. Parang gusto niya bawiin yung person mo. Piling ko ito yung nagbigay sa kanya ng matinding trauma, guys. Okay, pero piling ko rin naman hindi na rin papayag yung person mo. Parang ayaw na rin ng person mo. Kaya nga parang gusto niyang patunayan na ay itong taong to. Sure na ako rito. Gusto kong malaman kung ano ba talaga yung nararamdaman sa akin itong taong to. Kung wala bang hidden agenda, kung magstay pa rin ba siya sa akin kahit pinagdadamutan ko siya. Sabihin natin guys na hindi naman totally nagdadamot. Baka medyo naghihigpit lang ng konti. Pero hindi naman totally madamot, guys. Diba? Pag sinabi kasing madamot, guys, kada labas nyo, kay KB kayo. Or baka ikaw yung mas nagbibigay, diba? Ganon. Pero sa nakikita ko naman, guys, tinitreat ka naman. Okay? Gusto niya lang kasi na aralin ka. Kasi yung pinagdaanan niya Sige, tingnan pa natin. Additional message, spirit guide.
Meron tayong stop. Ayan o. May nagpipigil sa kanya rito. May naghahabol talaga, guys. Pwede rin naman, guys, na nagiging issue niya na to ngayon. Na parang, ang sakit na para sa part mo na, wala ka na nga na provide sa akin eh. Ang damot-damot mo na nga eh. Tapos meron pang extra. Okay? Or pwede meron ka pinagseselosan talaga dito. Someone na galing sa past niya na hindi ko rin masabi kung talagang minahal niya na sobra. Siguro, binigay niya lang talaga yung ano niya, yung role niya talaga dun sa relasyon. Okay? Nag-provide talaga siya. Naging good provider din siya. Kasi yung nararapat dun sa relasyon eh. Pero sinira nga nitong taong to. Okay? So, ayan, loneliness, nasasaktan ka dito. Nahihirapan ka. Parang gusto mo na lang kumawala. Nanghihinayang ka sa kanya, kasayang naman. Parang ang laki ng potential nitong taong to. Pero ang sakit eh. Nasasaktan ka dun sa setup nyo, nasasaktan ka dun sa relasyon na meron kayo. Nahihirapan yung loob mo. Kasi nga, hindi mo alam kung mag-i-stay ba siya, kung hanggang kailan ba siya mag-i-stay sa inyo, or kung aalis din siya pagdating ng araw. Kasi meron nang may extra na ibang tao dito. So, feeling ko may mga wino-worry ka dito. Okay? Ayan, tignan pa natin. Okay. Additional message. Spirit guide. Meron tayong pride. Self-esteem, self-worth, ego. Ayan. Nakikita ko parang medyo nagiging distant ka and ang taas ng pride mo dito. Nalulungkot ka. Pero ayaw mo kasi ang pansinin eh. And ang taas ng pride mo dito. Nahirapan ka kasi. Parang hindi mo matanggap na bakit ganun yung setup nyo. Hindi mo matanggap na bakit may nakikisali pa. Siguro kasi binibigyan ng person mo ng privilege yung taong yun para sakupin pa rin siya. Okay, like may obligasyon pa rin, may hinahabol pa rin sa kanya. So parang ang dating guys, baka binibigyan niya pa rin ng time. So sa end mo, masakit eh. Mahirap magstay sa ganitong klase ng relasyon. And hindi mo rin masabi ko talagang totally blessed ka ba talaga dito sa relasyon na to. Okay? Kasi yung malinaw na nasa sense ko rito, may negative na outcome. Sa tingin ng ibang tao, parang ay ang swerte niya. Swerte niya kasi napoprovide sa kanya lahat. Maayos sila. Ganon. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong good news. Ayan, so guys, meron daw good news na paparating sa inyo. Tingnan natin sa bottom of the deck. Ano ba yung good news na paparating? Oh, real estate. Wealth, investment, and mega project. So, yung good news na paparating guys, siguro yung person mo, na-realize siya rin na, ay, nasasaktan ko tong taong to. Siguro talagang mahal ako nito. So, marami siyang na-appreciate. And isa na doon, parang kung mag-asawa na kayo or mag-jowa, nakikita ko parang gusto kanyang ibukod. Okay? Parang nakuha mo na yung tiwala niya. Okay? Kasi iningatan mo, pinahalagahan mo rin naman siya. So, yun yung nakikita ko dyan, guys. Okay? Ngayon, may pag-invest. Siguro, nagpaplano siyang mag-open ng business. Mayaman ba to? Or, parang ikaw, baka magkakaroon ng partnership sa inyo na, mag-start tayo ng business. Mag-start tayo magpatayo ng bahay, magpagawa ng bahay. Mga something na ganon. So, yun yung nasa-sense ko dyan, guys. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong alliance. O, diba? Mararamdaman mo na parang ay kakampi mo na tong taong to. Kasi parang aamuin ka niya. Mararamdaman mo na parang ay ba't biglang nagbago. Dati ang sama niya sa akin. Dati ang sungit-sungit niya sa akin. Ngayon parang biglang nagiging maamong tupa na si person. Okay? Feeling ko nakuha mo na yung loob niya. Tignan natin ano ba tong blessing.
Ano ba tong blessing? Ano ba tong blessing? Spirit guide. Ano po itong blessing? Ano ba tong blessing pagdating sa relasyon nyo? Ayan, stop repeating the same thing again. So, yun. Si person mo kasi guys, nakikita niya sa'yo yung past niya. Baka kamukha mo. Diba? So, ikaw, no, nakita mo siguro yung person mo, ay, jackpot, okay si person, ha? Parang ganon. So, grabe yung atake. Ano ba, matipon, no? Maayos, ganon. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, yun nga, napipicture niya sa'yo yung past person niya, eh. Ang mali sa kanya, guys, kaya niyang ibigay sa inyo naman kahit paano yung stability or kaya naman niya maging good provider kahit paano. Problema lang guys, napipicture niya kasi sa inyo, naalala niya kasi may mga galaw ka na parang similar doon sa ex niya. Okay? So, ikaw mapapaisip ka, baka mahal mo pa kasi ba't nasasaktan ka? Bakit naalala mo pa? Ba't affected ka pa? So, di ba, ang hirap sa side mo na, ay, paano gagawin? Okay? Sino ko dun sa part na to? Kasi bakit siya affected pa rin sa past? So, ito guys, reservation guys, ay malinaw nga sa sinabi ko kanina. Para si person, may plano siyang pumunta sa inyo. Gusto niya magkita kayo, mag-date, or baka hindi pa kayo nakikita at all. And ito na, meron siyang plano rito na mag-meet kayo. Tignan natin. Ano po itong reservation? Ano po yung reservation? Meron tayong I'm not okay. Ayun no. Siguro nag-pass ka na. Hindi na, wag na tayong magkita. Parang binigo mo siya. So, siguro may pinag-awayan kayo that time na may plano talaga kayong mag-travel, magkita. O, diba? Tapos biglang hindi na siya guys natuloy. Kasi pwedeng tinoyo ka. Tinopak ka. So, yun yung pinapakita sa akin dito. Na parang nalungkot siya. Ay, bakit? Pati natin tutuloy. Parang ganon. So, nakikipagbiruan pa siya sa inyo. Habang sinasabi niya yon. Pero yung malinaw kasi pinapakita sa akin dito guys, personal na para sa inyo yung kinagagalit mo. Tapos siya parang nakikipagbiruan pa sa inyo. Tignan natin. Ano tong stop? Okay, ano ba tong stop? Ano ba tong stop spirit guide? So, ito kasi guys, di ba someone na naghahabol sa kanya, na parang pinipigil niya pa rin, na parang magstay ka sa akin, parang ganon, parang ayusin natin to. Tignan natin ano yung outcome niyan. O, di ba? Don't turn back. So, kahit may nagpipigil sa kanya, guys, hindi niya na yung binabalikan. Okay? So, kung tingin mo, bakit kasi binibigyan mo pa ng privilege na sakupin ka, or bakit parang ito yung nagiging challenge niya, itong other person, guys, hindi nagpapa-apekto yung person mo doon. Hindi siya madaling matukso nun. Kasi, sabi nga, the damage has been done. Kumbaga, sinasabi ng person mo, maayos na yung tulog ko eh. Nagagawa ko ng mga bagay na gusto ko, hindi ko na kailangan mangamba. So, bakit ba ako babalik dun sa bangungot? Okay, parang ganon. So, kung makikita nyo guys, may someone na nagpipigil. Pero kung ikaw, yung kinakatampo mo dito, kasi bakit nag-uusap pa sila, bakit may paghabol, isipin mo na lang guys, kung di ka mahal ng person mo, hindi niya na yung open sa inyo yan. Yun nga lang, may mga pagdududa ka, kasi nga, may mga times na parang pinipicture nga sa inyo eh, naalala niya, tapos yung trauma niya. So, yung dating sa side mo, sa end mo na, baka mahal niya pa kasi ba't affected. So, isipin nga lang natin guys, baka trauma niya lang kasi talaga. Hindi mismo yung tao, kundi yung na-experience niya dun sa taong yun. Okay? Kasi yung pinapata sa akin guys, hindi na niya binabalikan eh. Tignan pa natin, ano tong pride? Ikaw to eh, nakasipagpataasan ka ng pride. Ano tong pride? Spirit pride. Ano po itong pride? Meron tayong I dare to declare my love. So, yun guys, yung sinasabi rito. Parang sinasabi nga dito na, ayan,
gusto mo ng something na higher commitment or ano yung gagawin niya, ano yung gagawin niyang effort, kaya nakikipagpataasan ka ng pride kasi nagtatampo ka dito. So, nag-expect ka na something na meron siyang surprise or susuyuin ka, hahabulin ka, ganon. Tignan pa natin. Ano ba tong good news? Yung good news kasi guys, finally hinabol ka, diba? Tingnan natin. Oh, you are here. Kasi lumalayo ka eh. Nagtatago ka, di ka nagpaparamdam. So, namimiss ka ng person mo. Namimiss ka niya, kaya kanya hinahanap. Tignan pa natin. So, kung bakit siya guys nakikipag-reconcile kasi namimiss ka niya. Ano tong alliance? Kasi parang grabe yung panunuyo niya. Parang maninibago ka sa kanya. Yung ugali niya biglang bumait. Okay. Oh, sleep on it. Nare-realize niya kasi napapaginipan ka niya. Hindi siya makatulog. Pag nakatulog naman, ikaw yung nasa panaginip niya. Okay, so titignan pa natin guys yung additional message. So by the way, ayun, nakita na natin dito, kung bakit nagre-reach out siya sa inyo, tas parang ang daming suhol. Kasi nga, napapaginipan ka daw niya, di ka mawala sa isip niya, nisip-isip ka niya rito. So, by the way, tignan pa natin additional message. Ano pa po yung ipapakita spirit guys? Additional message. So, meron tayong honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. So, yun, di ba, nag-pass ka na nga na parang ituloy or wag na lang. Or pwedeng siya yung nag-pass, no? Parang i-delay na lang muna. Hindi naman totally parang in-end na wag na ituloy ko naman yung lakad nyo. Parang nagkaroon lang ng mga delays kasi nga nagkaroon ng mga conflicts sa inyo ngayon. So, by the way, ayun, feeling ko matutuloy ito and siguro yung i-open niya sa inyo na ituloy na natin yon yung lakad. Parang time nyo yun eh, para sa inyong dalawa. Okay? So, nasa inyo naman yan guys, kung paniniwalaan mo na talagang hindi na niya kinakausap. Pakiramdaman mo rin, no? Okay? Tignan pa natin. Meron tayong make the effort, great love is worth taking the step you're guided to take. Ayun. Kaya siya mag-effort dito. Para ka daw bata. Yung pag-e-effort na gagawin niya dito, para kang batang sinusuhulan ng lollipop. Binibigyan ng candy. O, ito candy. Parang gano'n. Meron tayong getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond depends. So, yan. Yan pa natin. Meron tayong finances and career. So, may nakikita ko dito na parang siguro iba sa inyo napapaisip kayo na mag-entertain na lang kaya ako ng iba, mag-focus na lang kaya ulit ako sa career ko. Basta parang isip bata talaga yung nakikita kong energy mo dito. Masyado ka naapektuhan. Okay. Tignan pa natin. Meron tayong spiritual maturity. So, yun. Diba? Sabi ko nga sa inyo, medyo isip bata. Yung nakita kong energy mo. And then sabi ng card is parang baka kailangan lang ito mangyari para kung paano mo titignan yung sitwasyon. Okay? Kung paano yung point of view mo dun sa relasyon. Okay? Kung magmamatured ka ba or baka kailangan siya mangyari para same kayo. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong serendipity. So, ito kasi guys, parang gusto mo na mapag-isa. Okay, siguro ikaw gusto mo na mapag-isa. Gusto mo na muna lumayo sa kanya. Hindi mo na gusto na magkaroon ng connection dito kay person. Okay, additional message. Meron tayo luminosity. Okay? Kasi parang kaya mo naman daw dalhin yung sarili mo eh. So, diba? Ang daming blessing na dumarating. Hindi mo siya kailangan. And yes, sabihin na natin na immature, pero meron kasi guys na immature pagdating sa relasyon, pero pagdating sa career or sa diskarte, napaka-matured. Okay? Baka kasi ganun ka, baka sa relasyon ka lang naman immature, pero sa ibang bagay, madiskarte ka.
Tignan naman natin guys yung nararamdaman ni person. Okay. Okay, tabi ko lang to guys. Okay. Ito yung nararamdaman niya. Okay. Nararamdaman yung person mo sa'yo ngayon. Oh. Assertive, direct action, impatient, heroic. So, in case bigla-bigla na lang siyang sumusulpot ng wala sa, parang wrong timing. Bigla na lang siya magpaparamdam na parang walang nangyari, makikipag-usap, tapos yung approach parang walang nangyari. So, parang sino ka ba? Parang siga, ganun yung datingan. Parang ang angas ng datingan. Na parang, wait, maging sensitive ka naman sa mga nangyari. Parang, hello, may issue tayo, parang ganyan. Okay, so yan. Tingnan natin. So, nakakita ko guys, more on action si person eh. Parang ayaw niyang pahirapan yung sarili niya nakakaisip, no? Tingnan pa natin. Meron tayong 5 of Pentacles. Ayun kasi guys, na-realize niya na parang bakit tinipid ko tong taong to, ba't hindi ko binigay yung mga bagay na deserve niya. Pinahirapan ko siya, parang nagstay siya kahit wala akong nabibigay, parang ganon. Nagstay ka kasi mahal mo siya and ikaw yung tipo ng tao na parang napakasimple mo lang. Napakalit na bagay, masaya ka na. So, never ka nag-expect ng malaki doon sa relasyon. Yun lang yung na-feel mo dito or na-feel niya rin na parang di ata siya nakontento. Okay. Then, na-realize niya ng mga ilang araw lang or pwede na naman kasi guys na kung matagal na kayo naghiwalay, pwedeng taon na, then nare-realize to ngayon ng person mo. Okay, na hindi niya nabigay yung best niya para sa inyo. Parang di siya naging good provider. Parang pinaramdam niya sa inyo na hindi ka niya minahal. Parang ganon. Though mahal ka naman niya, pero ang cold niya. Okay, parang pinaramdam niya sa inyo na parang ang unfair niya dun sa relasyon. So, yun. Tignan natin, meron tayong Ace of Pentacles. What else? Ace of Pentacles. Meron tayong Knight of Cups. Chivalrous. Romantic proposal. Follow your heart. Sensitive. So, yan. Okay, so yung nakikita ko dito guys, gusto daw niya sundin ngayon yung puso niya. And itong Ace of Pentacles na to guys, kasi meron talaga siyang suhol, no? Ay no, may opportunity siya pwede ibigay sa inyo or i-offer sa inyo. And ito kasi guys, Knight of Cups. Again, mag-offer na naman siya ng cup of love. And nasa inyo yun guys kung tatanggapin mo yung suhol na gagawin niya. Pero more on action si person eh. Wala nga sinabi dito na kung sobra ba siya nag-overthink or ilang araw ba siya nag-overthink. Pwede nung una, parang pinaramdam niya sa inyo na parang wala siyang pagsisisi. Kung naman yung naging ending ng relasyon. Pero kalaunan kasi guys, parang nag-overthink siya. Di niya alam kung bakit. Bigla kang, parang bigla siyang tinubuan ng konsensya. At yung konsensya na yun, ikaw pa yung naalala niya. So, ayan no. King of Cups, mukhang na-in-love sa inyo tong taong to. Kahit wala naman yung presensya mo. And ngayon na parang ini-stalk ka niya. Ito yung taong sinaktan ko noon. Parang nahihiya siyang makipag-reconnect ulit sa inyo. Pero nakikita ko guys, more on action. Parang ang saya-saya niya na makatagpo ka ulit. Parang saya-saya niya na nagkita kayo ulit, nag-usap ulit kayo, parang ganon. So mararamdaman mo yan, parang okay nitong taong to. Parang weird nitong taong to, parang ganon. Check pa natin. Okay, additional message. Ano ba tong Knight of Swords? So, ito kasi guys yung action person, di ba? O, di ba? Spread the love. So, una niya susuyuin pamilya mo.
Siguro, hinahanap siya ng nanay mo, ng tatay mo, mas malapit siya sa parents mo. So, yun yung una niyang susuyuin. Parang tuwan-tuwan lang din naman siguro yung pamilya mo na, ay, uy, balikan mo na, masaya naman yun, mabait naman yun, kasundo pa namin yun. Parang ganun. Okay, tignan natin na itong Five of Pentacles. Meron tayong you are lucky. So, yun. Ayun. Ang sabi ko rito, guys, itong Five of Pentacles, parang nagigilty siya na parang hindi niya na-provide sa inyo, hindi siya naging patas doon sa relasyon nyo. And ito yung nare-realize mo na parang, nung una mo siyang na-meet, parang, ay, okay to, jackpot, itong taong to, may potential to. Parang maayos yung pamumuhay niya, maganda rin naman siyang tao. So, may magandang hanap buhay. Pero siguro nandun ka na sa relasyon, na-realize mo na parang, swerte ba talaga ako? Parang hindi mo na-feel. Okay? And yun din yung naisip ng person mo na parang hindi niya nga na-feel sa inyo yun. So, na-feel niya parang ang unfair niya. So, meron tayong fall down on the couch. So, ito kasi guys, pwede bigla lang pumasok sa isip niya yung realization na mag-offer kayo ako sa kanya. Nakakita niya siguro sa inyo yung pagiging business-minded. Parang, uy, okay siyang partner dun sa business. Parang ganon. So, kaya gusto niya guys bumalik sa inyo. Gusto niya magparamdam sa inyo kasi parang nanghinayang talaga siya. And ayan yung loyalty niya. Oh. Basta bigla lang niya naisip ng buong araw. Parang ang weird na bigla na lang siya nagpaparamdam. So, Knight of Cups. Nag-offer ng Cup of Love din natin. Meron tayong relieve the pressure. So, yun. Napapagod na siya guys. Kakaisip sa inyo ng isang araw eh. So, ano gagawin niya? I-reach out ka niya. Hanapin ka niya sa social media. Titignan niya ano na kaya buhay mo. Tapos bigla ka sigurong i-add. Tapos, di ba, kakausapin ka nito. And, nape-pressure siya. Pero makapal mukha ng person mo. Kaya kanyang harapin. So, hindi siya natatakot sumugad. Hindi siya natatakot na kung ano yung magiging kahihinatnan ng pag-approach na gagawin niya sa inyo. Kung i-reject mo ba siya. Parang wala siya pakialam doon. Basta hindi siya takot mag-take ng risk, no? Tingnan natin. Additional message. King of Cups. Pagkapatawad. Infinity, guys. O, pwede mabigyan daw ng second chance. Ramdam daw ng person mo eh. Parang, uy, natutuwa ka na sa akin ha. Parang ganon. Gusto mo na ako, no? Uy, ano to? Tingnan natin additional message. Okay. Additional message. Meron tayong, you are my soulmate. It must be written in the star because you most definitely are my destiny. We belong together. So, yun, nakikita ka niya na someone na destiny niya at soulmate niya. Na parang nakikita ka niya na someone na kahit anong mangyari, parang ikaw pa rin talaga. Kayo pa rin talaga. Parang ganun. Kaya, again, tingnan natin. Meron tayong, it's on. I see you looking good and moving on. I don't care who you're talking to. I'm better. I will compete for you. Oh my God. Siguro may jowa ka ng iba or pwedeng may iba ka nang ina-entertain. Sabi niya kasi ito, parang basta makapal yung mukha nitong taong to. Wala siya pakailam kung sino kausap mo. Makikipag-compete daw siya doon sa taong yun, guys. Makikipagtalbugan siya doon sa taong yun na parang, hello, sinaktan mo ako dati. Ngayon, parang, lakas ng loob mong bigla kang ganyan. Ano eksena to? Pero guys, grabe yung fighting spirit ng person mo. Sobrang lakas. Tingnan pa natin. Meron tayong your perfection. Your beauty amazed me. I'm not sure how attracted in someone like you, but I'm forever grateful. Ayan, di ba? Parang siguro ngayon kanya na-appreciate. Diba? So, tingnan natin yung zodiac sign. Meron tayong Sagittarius, Libra, Pisces, Scorpio, Aquarius, Capricorn. Meron tayong Aries, Gemini, Pisces, and Taurus, Leo, and Capricorn energy. So, sa side mo. Okay. Sa side mo.
nararamdaman mo kay person? Overall energy. My fantasy. You're my fantasy. I have pictures and videos save of you and use them for inspiration. I want you. Diba? Naging pantasya mo pala talaga siya dati. Siguro, crush mo siya ng matagal na panahon. Tapos nagkaroon ng connection. Hindi mo in-expect na ganun yung mangyayari. O, diba? Na perfect yung tingin mo sa kanya. Your perfection. Your beauty amazes me. I'm not sure how attracted in someone like you, but I'm forever grateful. Hindi ka naman pala nagsisi kahit paano. Okay, and you're my soulmate. Parang parehas kayo ng sinasabi, guys. Feeling ko soulmate talaga kayo kasi parehas kayo ng nararamdaman and nagmi-mirror kayo sa isa't isa. Tignan natin yung zodiac sign. Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Pisces, and Gemini. Last one. Meron tayong Aquarius, Libra, Pisces, Gemini, Taurus, Capricorn, and Aries energy. Okay. So, in the near future, ito gamitin natin. In the near future, let your friends help you. Ask for and accept support from others. So, manghingi ka pa rin daw guys ng guidance sa ibang tao kung naguguluhan ka sa nararamdaman mo, okay? So, kung napapanood mo to, baka ito na yung sign. Meron tayong make the effort. So, siguro wag kang biglang na lang yung biglang ikaw na lang yung nag-effort. Wag ganun. No? Porque nagparamdam bigla kang bumigay. Kaya mo siya mag-effort. Kaya mo patunayan yung sarili niya sa'yo. Children. Baka babata mo to, guys. Malalaman mo pag in love ka na sa isang tao pagkaisip bata ka na. Totoo yan, no? Diba? So, guys, ito lang po ang inyong daily love reading again. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.